Hi guys and welcome back sa ating channel. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga ranggo sa Bureau of Fire Protection at magkano nga ba ang sahod ng mga Bureau of Fire Protection personnel. So nasa screen nyo ngayon ang logo ng Bureau of Fire Protection. So kung nakakita na kayo ng logo na yan, BFP yan na logo. So for introduction, ang BFP po ay isa sa tri-bureau under the Department of Interior and Local Government. So meron tayong Philippine National Police, meron tayong Bureau of Fire Protection, and meron tayong Bureau of Jail Management and Penology. So before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, is please subscribe para lagi kang updated sa mga bagong labas na videos natin. And kung may tanong ka sa video na ito, just comment below and sasagutin natin yan. So without further ado, let's start. I can do all things through Christ who gives me strength. Hi guys! First on my screen! Hanapin mo yung average 1 to picture. So ito na ang itsura ng mga ranks or insignias ng BFP personnel. So meron tayong Fire Officer ranks, insignia, and Fire Non-Officer ranks insignia. So tignan naman natin kung magkano nga ba ang sahod ng mga ito at kung ano-ano ba ang mga tawag sa ranggo nila. So ito na nga, Fire Officer Salary in the Philippines. So ang ginamit kong website dito is testpinoy.com. So ang unang rank sa BFP is Fire Officer 1. So ito yung itsura ng rank nila. So nakalagay dito Fire Officer 1 or Private First Class sa AFP. So ang salary ng isang Fire Officer 1 is 29,668. So 29,668. So next is Fire Officer 2. So dalawa na. Dalawa na yung nakalagay. So ang Fire Officer 2 naman is 30,867. So yan ang kanilang basic pay. Sumunod naman is Fire Officer 3 or Sergeant sa AFP. Ang basic pay naman ng isang Fire Officer 3 or Sergeant is 32,114. Ang sumunod na rank naman is Senior Fire Officer 1 or Staff Sergeant sa AFP. So ang sahod ng isang Senior Fire Officer 1 is 33,411. So yan. So yung tatlong linya meron ng isa sa baba. So ito yung SFO1 or Senior Fire Officer 1. Then sumunod, Senior Fire Officer 2 or Technical Sergeant sa AFP. So ito naman, lima na yung linya niya, tapos meron ng tatlo sa taas, dalawa sa baba. So ang sahod ng Senior Fire Officer 2 is 34,079. So yan. And then, next rank is Senior Fire Officer 3 or Master Sergeant sa AFP. So ang SFO3 ay may basic pay na 34,761. So yan. And ang last sa non-commissioned officers ng BFP is Senior Fire Officer 4 or Senior Master Sergeant sa AFP. At ang SFO4 ay may sahod na 38,366 as their basic pay. So ayan ang mga ranks ng mga non-commissioned officers sa BFP. So dito nakalagay Fire Non-Officer ranks insignia. So, yan ang itsura. So, Fire Officer 1, may isa. Tapos, Fire Officer 2, Corporal. Tapos, Fire Officer 3, Sergeant, yung tatlo. Tapos, SFO1, yung apat na, yung meron nandito sa baba. Tapos, SFO2, and then SFO3, and then SFO4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, may 7 na ranks for the non-officer ranks sa Bureau of Fire Protection. So dumako naman tayo sa mga officer ranks sa Bureau of Fire Protection. So number 1 sa atin is Inspector or Lieutenant. So magkano nga ba ang sahod ng isang inspector, fire inspector? So 49,528. So ito ang itsura ng insignia ng isang inspector or fire inspector. And then Senior Inspector or Captain sa AFP. So ang sahod ng isang Fire Senior Inspector is 56,582. So ito yung itsura. So ang tawag dito anahaw. Yan, anahaw leaves. So sa Inspector merong isang anahaw, tapos sa Senior Inspector naman meron namang dalawang anahaw. So ito ang itsura ng insignia ng isang Fire Chief Inspector or Major sa AFP. So para siyang sampagita flower. So meron siyang isang sampagita pag Fire Chief Inspector. So, ang basic pay ng isang Fire Chief Inspector is 62,555. So, yan. Then, after ng Fire Chief Inspector is
fire superintendent or lieutenant colonel sa AFP. So ang sahod ng isang fire superintendent is 71,313. So kung ang fire chief inspector is may isang sampagita flower, ang fire superintendent naman is mayroon ng dalawa. So next is fire senior superintendent or colonel sa AFP. So ang sahod naman ng fire senior superintendent is 80,583. So ito, tatlo na yung sampagita flower ng isang fire senior superintendent. So ito na itsura na kanilang shoulder board. So next naman natin is fire chief superintendent or brigadier general sa AFP. So star na siya. So ito ang itsura ng insignia or ng shoulder board ng isang fire chief superintendent. And ang sahod ng isang fire chief superintendent is 91,058. So yan ang itsura ng isang fire chief superintendent insignia or shoulder board. And then next is fire director or major general. Meron na siyang dalawa na star. So ang sahod naman ng isang fire director is 102,896. So all in all, bilangin naman natin kung ilan yung ranks sa Bureau of Fire Protection. So for fire non-officer ranks, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then for fire officer ranks naman, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 din. So unlike sa AFP and sa PNP, hanggang 2-star pa lang ang Bureau of Fire Protection. So once na maging 4-star siya, meron na rin siyang Lieutenant General and then meron na siyang General. So yun ang equivalent ng 4-star rank sa PNP and sa AFP. So bukod sa mga basic pay na binanggit ko kanina, meron ding longevity pay ang isang Bureau of Fire Protection personnel. So nakalagay dito, BFP fire officers also get longevity pay every 5 years of service. The amount is computed as 10% of their base salary and should not exceed 50% of their basic pay. So kunwari, isa kang FO1 or Fire Officer 1, kapag na-reach mo na yung 5 years in service, itong 29,668 mo, madadagdagan ito ng 10% or 2,966.8 pesos. So all in all, nasa 31,000 or 32,000 na yung sasahurin mo. So yan yung longevity pay. So every 5 years in service mo, madadagdagan yung longevity pay mo, pero it will not exceed or should not exceed 50% of their basic pay. Dapat hindi mag-e-exceed doon sa kalahati ng iyong basic pay. So nakalagay pa, a break in service as a result of leave without pay will delay the payment for longevity by the months represented by the non-pay status. Okay. So meron ding living quarters allowance. So nakalagay, our firefighters are also entitled to living quarters privileges within their office premises. If fire officers need to be transferred from one station to another due to reshuffling or rotation, then they are eligible to get a living quarters allowance. The following table shows the breakdown of their living quarters allowance. So sa serbisyo kasi, syempre, hindi natin alam kung saan tayo ma-assign. Minsan meron mga reshuffling na nangyayari. Kunwari, naka-assign ka dito sa area na to, sa isang area, tapos mari-reshuffle ka na naman, mapupunta ka sa isang area. So dito papasok yung living quarters allowance. Tapos ito naman yung ang allowances per month. So for FO1, meron tayong 400 pesos. Sa FO2, 400 din. Sa FO3, 450 pesos. Sa SFO1, 450. Sa SFO2, 450. So, 400 to 450. Pagdating naman ng SFO3, 500 pesos na. Tapos, SFO4, 500 pesos din. So, for officers, ang fire inspector naman is merong 600 pesos. Ang fire senior inspector is nasa 650 pesos. Ang fire chief inspector is 700 pesos. Ang fire superintendent is merong 800 pesos. Ang fire senior superintendent is merong 900 pesos. Ang fire chief superintendent is merong 1,050 and ang fire director is merong 1,200. So madadagdag ito doon sa base pay mo or and sa long pay mo, tapos meron ka pang living quarters allowance. Okay, so next. So meron ding hazard pay. So firefighters in the Philippines also get hazard pay, which is a salary differential that compensates them for exposure to dangers or hazards in the course of their duties. All fire officers get a hazard pay of 540 pesos per month. So ayun,
So bukod sa long pay, bukod sa basic pay, bukod sa living quarters allowance, meron ding hazard pay. So 540 pesos na naman yan. Tapos meron ding clothing allowance. BFP's firefighters get a clothing allowance of 14,000 every 3 years. That's considered reasonably approximate for the cost of purchasing, maintaining, and laundering required uniforms. So parang sa PNP, meron kaming replacement clothing allowance. Parang ganito rin. So ang purpose ito, syempre, na-worn out yung mga uniforms natin na ginagamit. Tapos ito yung magko-compensate doon sa pambili natin ng bagong uniform. Lalo na sa mga firefighters, 'di ba? Lagi silang sumusong sa mga sunog, ganyan. So hindi maiwasan na yung mga uniforms nila is ma-worn out or ma-damage. So ito yung pambili nila ng mga bagong uniform nila. So meron ding Personnel Economic Relief Allowance or PERA. BFP fire officers also get PERA, which is 2,000 per month. This is a form of financial assistance to combat inflation and continuing higher prices. So, pera, 2,000 pesos. So, yan, dami na, di ba? Ulit natin, base pay, long pay, if 5 years in service or more ka na. And then, may living quarters allowance, may clothing allowance, and then may pera. So, next naman is subsistence allowance. So, firefighters in the BFP also get a subsistence allowance of 4,500 per month. This is because they have to make their services available even during mealtime. So, 4,500 per month. So, for example, divide natin sa 30 days is 150 pesos per day. So, nakalagay, this is because they have to make their services available even during mealtime. Tama yan. Kasi sa serbisyo kasi, hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin. On-call tayo every time. So, meron tayong shifting na tinatawag. For example, ngayong araw, 12 hours ka, then another day, 12 hours ka, 12 hours ka every day. Pero kapag tinawag ka ng iyong CO o commanding officer or tinawag ka ng superior mo, kailangan mong, kunyari, recall muna kasi may sunog o recall muna kasi may operation, kailangan mo pumunta. And during the course of that, syempre, minsan hindi ka nakakain o kaya hindi ka na nakakauwi sa bahay mo para kumain. So ito yung magko-compensate doon, meron kang 150 pesos per day para yun ang pambili mo ng pagkain mo. Yun ang tinatawag na subsistence allowance. So sabi sa website na to, final thoughts, fire officers play a crucial role in ensuring the safety of our communities. They often put their own lives at risk to protect others. That's why good pay is important for them as it helps attract and retain qualified and experienced individuals for the job. So yan ang final thoughts ng website na testpinoy.com. So all in all, dito sa Philippines, napakaganda na ng salary ng isang BFP personnel o ng isang bombero o ng isang firefighter. So, nagko-compensate ito dun sa risk ng kanilang trabaho. Siyempre, isipin nyo, sinusuong nila yung sunog. Di ba, meron tayong kasabihan sa Pilipino na bahain ka na, huwag ka lang masunugan. So, napaka-importante ng role ng isang bombero sa ating community. Ang tanong, ano ba ang ginagawa ng mga bombero sa Pilipinas? So, abangan yan sa susunod natin na video. Kaya, make sure to subscribe to our channel dahil pag-uusapan naman natin sa next video kung ano nga ba ang mandate and functions ng isang BFP personnel or ng Bureau of Fire Protection, kung ano kanilang mission and vision, and kung ano ba ang trabaho talaga ng isang bombero. So sana nakatulong itong video na to at kung pangarap mo maging isang bombero, gawin mo yung best mo para ma-achieve mo yung dream mo dahil sa uli, ikaw din ang magbe-benefit dyan. Maraming salamat and see you on my next vlog.